how God how God will be shown through us. God with us. So nagkuyog-kuyog ang Ginoo nato. So mailag yun sa mga tao nga kuan sama ta ni Dios Ama. Pero dili ta Dios na si Dios Ama kundi God use us ba? Ano ba? God use our mouth, God use our God use our mouth, God use our actions. That's why God is with us. It's not about we will become God the Father, the Son will be... We represent Him. We represent God. That's why we will do what He wants. We will do what He can do. Depends upon His authority ba? If He allows it in us, diba, to happen. Like Moses, diba? Through Moses, God able to, diba, the plague, diba? The plague. The plague, So, parang ganun din yung Moses. Kasi without God, without the authority coming from God, He cannot execute, diba? The sons of God represents God the Father. That's why Jesus Christ represents God the Father. And the glory of God the Father is in the Son. So as we become the Son of God the Father, we represent God, and we will do the will of God, and God will be shown through us. The Holy Spirit will live in us, and God is with us. So when it say God is with us, God will do something, so everyone will see that God is working in us. English na noon ko. Tagalogin ko. Tayong mga anak ng Diyos, bilang namumuhay na si Jesucristo, bilang namumuhay sa pagiging Kristiyano, kaya ang salita ng Diyos ay nananahan sa atin. Yan ang pagiging si Kristo, sapagkat siya ay salita ng Diyos na Ama. Kaya naman, isa sa buhay natin ang salita ng Diyos Ama. So, ang pagiging Kristiyano, yan ang pagiging in Christ likeness. And as we live in Christ likeness, the Holy Spirit of God, our Holy Father God, is in us as a Holy Spirit. Nandito ang Diyos Ama sa buhay natin, sa katawan natin, na siya ay bilang banal na espiritu, sapagkat ang Diyos ay hindi nakikita. Kaya naman, gagamitin ng anak na makikita ang Ama sa anak. So, kaya ang Ama at ang anak ay isa, sapagkat ang anak ay isinasabuhay ang kalooban ng Ama. Kaya naman, sa pamamagitan ng anak lamang makikita ang Diyos Ama. So, the sons of God represents God the Father. Yan na yung sinasabi sa 2 Corinthians 3:18, na ang kaluwalhatian ng Diyos para sa mga wala ng tabil sa mukha, to those unveiled faces.